So, welcome back mga katulba. So, ngayon ay pag-uusapan natin itong tungkol sa battery ng solar setup natin. At ito yung tungkol sa iba't ibang misconception tungkol sa system voltage at battery capacity. Meron kasing mga nakausap ko na kinukumpara nila ang setup nila sa setup ng iba. Yun bang tipong sinasabi nila na sila daw ay may 24 volt setup at yung iba naman ay 12 volt setup lang at sinasabing mas malaki daw ang capacity ng setup nila dahil doon. At kung naging 48 volt setup naman daw ay mas malaki yun kaysa sa 12 volt at sa 24 volt. At yung iba naman ay sinasabi na mas malaki daw ang capacity ng solar nila kaysa sa iba dahil sinabi daw ng installer na mas malaki ang capacity ng solar setup na may 200 Ah kaysa sa 100 Ah. Sa isang tingin ay mukhang tama naman talaga. Sa numbers pa lang ay makikita na natin na parang mas malaki nga naman talaga. Pero kung ating suriing maigi ay malalaman natin kung tama ba talaga yung sinasabi nila. So, ang explanation dito ay ito. Sa isang tingin lang, hindi talaga natin malalaman kung alin ang may mas mataas na capacity sa mga nabanggit. Una ay dapat nating malaman na ang voltage ay hindi direktang tumutukoy sa laki ng capacity ng ating battery. Kalawa ay ang AH o ampere hours naman ay hindi rin direktang tumutukoy sa laki ng capacity ng battery. Pero ganun pa man, ang ampere hours ay capacity din naman, pero ito yung tinatawag na charge capacity. At dependent ito sa voltage in terms sa pagkuha ng tunay na battery capacity. So, ano nga ba ang tumutukoy sa size ng capacity ng battery? Ito yung tinatawag na watt-hour o energy. Ito ay tinatawag din na energy capacity. Yung AH ay charge capacity. Itong watt-hour ay energy capacity. At itong watt-hour din ang ginagamit ng mga distribution utilities na gaya ng Meralco at mga electric cooperative sa pagkwenta ng electric bills natin. Watt-hours ang kinukonsumo ng mga appliances natin sa bahay dahil ito ay may power rating na konsumo at ang unit nito ay watts. Halimbawa nito ay yung ilaw mo na 10 watts, yung blender mo na 500 watts, yung heater mo na may 1,500 watts at iba pa. Kaya watt-hours talaga ang kailangan. Nasa kilowatt hours nga lang ang ginagamit ng mga distribution utilities dahil malaki na ang kinocompute doon. May video na tayong ginawa na mas detalyado na explanation tungkol sa energy or yung watt hours. Ilalagay ko na lang sa description box nitong video ang link. So, kahit ano pa ang voltage at ampere hours ng solar setup mo, kung isa lang sa kanila ang sinabi o binigay sa iyo na details ng iyong installer, ay hindi ka pa din sigurado na mas malaki talaga ang setup mo kaysa sa iba. Halimbawa, meron kang 24 volt system at ang kapitbahay mo ay may 12 volt system lang. At ang ampere hours naman ng battery mo ay 100 Ah, samantala yung sa kapitbahay mo ay 200 Ah. So ngayon, sino kaya ang may mas malaking capacity na solar setup sa inyong dalawa? Tingnan natin.
Ang pagkuha ng watt hours ay simple lang. Multiply mo yung voltage sa ampere hours para makuha ang watt hour o energy capacity. So, 24 volt times 100 Ah. So, may 2,400 watt hours na energy capacity ka sa iyong solar. Samantala, yung kapitbahay mo ay 12 volt times 200 Ah. At may 2,400 watt hours din siyang energy capacity sa solar niya. So, parehas lang pala kayong dalawa. Ganun din ang senaryo kung ang sinabi lang sa iyo ng installer mo ay ang AH o charge capacity lang ng battery mo. Isa pang halimbawa ay itong power bank na ito at itong battery na ito. Pareho silang may charge capacity na 50 Ah. Pero yung voltage nila ay magkaiba. Kaya sigurado tayong mas maliit ang energy capacity ng isa sa kanila. Itong power bank ay mayroong 3.7 volt. Kaya 185 watt hours ang energy capacity niya. Samantala, itong battery ay merong 12 volt. Kaya 600 watt hours ang energy capacity niya. 'Di ba ang layo ng agwat? Kaya dapat ay yung watt hour o energy capacity talaga ang hinahanap natin at hindi yung voltage at ampere hour o charge capacity lang. Yung voltage naman ay sa ibang aspect naman yun ng solar nakakalamang at hindi sa energy accumulation ng battery. So, yan po ang kabuuan ng video na ito. Kung gusto mo ang mga topic na pang-electrical na gaya nito, ay mag-subscribe ka na sa channel natin para magiging updated ka sa mga bagong videos na isi-share ko. So hanggang sa susunod, ito ang inyong Toolbox Channel dahil hindi lang dapat purong tools ang laman ng toolbox natin. Dapat may toolbox din tayo para sa kaalamang electrical. Salamat mga bossing, ingat tayong lahat.